gabi po sa inyong lahat. Welcome to Bicol Epoxy. So now, nandito po tayo sa Daet Camarines Norte. So may project po ulit yung Naga City Epoxy. So ang dami nilang project ngayon. So eto si Jowa sa Naga City Epoxy. So tatanungin natin siya tungkol dito sa new project nila. And then kung anong function itong building na to. So ng area na to. So anong company to, Brad? Bale, ano to? Ang name ng company is Golden Camarines. Bale, dito, ito ang receiving area nila. Dito binabagsak yung mga chickens na pigdressing nila. Dito ang preparation ng mga chicken. Ang inquiry nila dito sa flooring nito, kasi medyo rough na siya, nagka-crack na. Kaya this is the solution, itong epoxy natin. Okay. So mapapansin nyo, yung flooring niya is damage na, may mga damage na, no? So may mga cracks. And then siguro, gawa nung lagi siya nakababad sa tubig, lumalambot din yung surface niya. So yan, may madami na siyang bitak at mga lubog-lubog na, mga holes maliliit. Then may mga part din doon na medyo malaki na rin. Ang gagawin natin dito is, i-grind ulit natin siya para malinis natin yung surface niya, lumabas yung pinaka-substrate na maganda. And then, magpa-patch tayo gamit yung Fake Construct concrete patch para dun sa mga malalaking holes. And then after nun, mag-asan tayo ng konti. And then, mag-tapping tayo ng Fake Construct self-leveling compound. Bale, ang magiging finish nito is color gray na plain lang. Industrial gray na gamit. Na, so, ilang square meters to? Itong receiving area is aabutin ng almost 87 square meters. So, ito pala yung receiving area nila. So, yung mga manok na buhay pa, dito dinadaan, bago ipasok dun sa ano? Bali sila din ang supply ng Bounty Fresh. So, Bounty Fresh pala yung nila. Na product nila, mga chicken. So, dito, sabi nung nakausap natin kanina ni Sir Carlo, so, dito din daw ginagawa yung preparation, yung raw. So, para dun sa marinated chicken ng Bounty Fresh. Kaya dito talaga. So, ayun. So, abangan nyo yung magiging transformation nitong flooring na to pagkatapos itong application natin. So, tara, simulan na natin.
Hello, good morning. Bale, naka-prepare na tayo para sa top coat. Lalagyan na natin ng mga masking tape para sa mga gilid niya. Then, nagpe-prepare na yung mga tao natin para sa top coat. Bale, mamaya, pwede na itong ma-top coat. So, recap lang natin yung ginawa nating process dito sa isa. So, una, nag-grind tayo using our planetary grinder. Tapos yung mga gilid, ginamitan natin siya ng hand grinder lang. Tapos, after natin mag-grind, so nag-patch tayo kasi may mga malalalim na holes. So, nag-patch tayo using Fate Construct concrete patch. And pagka-patch natin, so nagsan tayo ng konti kasi mabilis lang yun matuyo. So, yun yung maganda dun sa FCI concrete patch. So, after that, nag-apply tayo ng Fate Construct leveler compound. And then, after nun, nagpa-cure tayo ng 3 days. Then, after 3 days, nag-grind ulit tayo ng konti. Tapos, nag-sand tayo. And then, nag-apply tayo ng Fate Construct Industrial Epoxy as primer. So, after ng primer, nag-patch ulit tayo using Industrial Epoxy din. So, inaluan lang natin siya ng patching para maging pang-patch. And then, after nung patching natin, so, nag-sand muna tayo. So, ito na yung result niya. So, maganda na yung surface natin, yung substrate natin. So, ready na siya dun sa ating flood coat ng ating industrial epoxy na so bali color gray color gray yung so yan, so ready na kami, ready na yung lahat na natin na gamit. So nag-ano din sila, nagkakating na sila dun sa gilid. So sa coving, may coving kasi ito para yung tubig talagang diretso dun sa drain. So yan, so after nito makikita niyo yung result ng finished process ito. So abangan nyo.